Hello and once again, kini si Pastor Arnold Jarrell, no? Padayon kita sa atong pagtuon sa atong 21 doctrinal statement, no? And nagapadayon kita, no? Sa atong mga series, no? And also ako ning pangayoon nga higayon nga pag-invite kaninyo sa pag-attend sa atong mga activities dinhi sa Grace Missionary Baptist Church, no? Dinhi kami sa Purok 1, Lubugan, Turil, Davao City, and also naakitay mga matag Sabado na atay ginahimo nga mga prayer meeting, mga kaigsunan, no? Matag alas 6 sa gabi hangtod sa alas 7 sa gabi, no? Kung naalang mo diri dool sa area, no, ginaimbitahan kamo ni Pastor Arnold nga mag-attend, magauban kanamo sa pag-ampo, mga kaigsunan, no? We are gathering together, praying together, no? And also declaring the word of God, no? Of course. And also diha, no, sa atong matag Domingo na tay Sunday school, matag alas 9 hangtod alas 10 sa buntag, mga kaigsunan, no? Kung makaadto mo dinhi, no, mag-join kita sa pagtuon, sa pag enjoy sa fellowship sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. Ang nindot sa atong Sunday school, mga kaigsunan, and during Sunday school time kung natay mga pangutana, no, pwede ta makapangutana sa pastor, no, because during worship service dili ta makapangutana because it's tuloy-tuloy nga pagwali ni pastor, no. So ginauhag, no, ang tanan sa pag-join diha nato sa atong Sunday school, mga kaigsunan. It's a way sa atong magatipig-tipig sa pulong sa Ginoo, and pwede ta makapangutana og naatay mga pangutana, mga kaigsunan, no. That's one way nato nga programa nato sa atong simbahan og atong worship service, no, magsugod na siya mga alas 11 hangtod na siya alas 12, no, nato nga fellowship. So you are invited, mga kaigsunan. Ginauhag kamo ni Pastor Arnold. Kung naara mo dinhi sa duol, no, pwede mo maka visit dinhi. And also naapod tayo atong mga programa sa programa nato sa social media. Ginagamit nato ang atong mga higayon nga gihatag sa ato sa Ginoo sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo gamit ang social media. And dasugdan ni siya nga ministry ni Pastor Arnold dito pa sa Kapalong, no, dito sa during nag-aalaga ko kang Mami Mercy, and also modern way back pa, no, during the pandemic times, no, na namugna ni siya nga ministry, Sir Jarrell TV, no. Gitawag ni siya nga Sir Jarrell TV because during those times, no, dili pa si Pastor Arnold ang pastor sa Grace, and namugna ni siya nga ministry during pandemic, no. Mao na nga natawag siya nga Sir Jarrell, no. And ang naka-invent ana nga pangalan na ang friend nako, no, nga si Pastor Suber, no, ang among pastor din, no, yang tawag sa ako Sir Jarrell. So mao na nga namugna na siyang Sir Jarrell TV, no, during those times. So ginapadayon ni Pastor Arnold karon nga si Pastor Arnold mauna ang pastor sa Grace MBC. Ginapadayon ni siya nga ministry nato, no, sa pagpalabnag sa pulong sa Ginoo using the social media accounts, no, nga Sir Jarrell TV, and sa YouTube, sa TikTok, and
sa Facebook, no? Mao kana natong natay Facebook page na Sir Jarrell TV sa YouTube, and also sa TikTok account nato, mga kaigsuunan. So padayon kita sa atong pagtuon, no, naapod kita, no, we are in the series of going back sa atong ginatawag nato diha nga doctrinal statement, no, mga pundasyon nga atong ginatuhuan, mga kaigsuunan, no, nga Bible based, mga kaigsuunan, no. And nakita karon sa what we believe and why about the creation. Unsa ang atong gituhan og ngano diya sa paglalang sa Dios sa kalibutan, no? And it is our doctrinal statement number 4, no? Makita nato na siya diha, no? Gingon diha, no, we believe in the literal 6-day Genesis account of creation, mga kaigsunan, no? Sa Bisaya pa, nagatuo kami, no, sa literal nga unom kaadlaw nga pag saysay diha, no, or sa Genesis nga asoy sa paglalang sa kalibutan, no? That is the account of the book of Genesis, mga kaigsuunan, no? Ato ni siyang gipaklaro nga giklaro jud nato, mga kaigsuunan, nga we believe in the literal, no, nga unong kaadlaw nga mabasa nato diya sa Genesis chapter 1 verse 1, no, hantud na diya sa preceding verses niya, mga kaigsuunan, no, 1 hantud na sa 31, mga kaigsuunan, no, nga makita nato, mga kaigsuunan, nga ang Dios, no, naglalang sa unom ka adlaw, no. Let's open our Bible diya sa book of Genesis, mga kaigsuunan, no. And mao kini ang atong mabasa diya, no. Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth, no. And makita nato diya na ang Dios sa sinugdanan, no, makita nato diya nga sa sinugdanan gibuhat sa Dios ang langit ug yuta, no. And also makita nato diya the literal days, no, nga 6 day nga iyahang gi-create, mga kaigsunan, ang kalibutan, mga kaigsunan, no. And makita nato diha, no, na gi-create sa Dios ang gi-bless sa Dios, no, ang maong pagkuan sa Dios, no. Genesis chapter 2, mga kaigsunan, Genesis chapter 2 verse 2, and on the verse 1, thus the heavens and the earth was finished, no, and all of the host. Ato pang giatas, mga kaigsunan, sa verse 31, na Genesis chapter 1 verse 31, no, mapinan ito mabasa. And God saw everything that He had made, and behold, it was good, and the evening and the morning were the 6th day, no. So we believe na yeah, no, from Genesis chapter 1 verse 1 hangtod sa 31, mao kana ang literal 6th day of creation sa Ginoo, mga kaigsunan. Muna nga di kinahanglan nato siya nga i-believe. Why? Because the word day, no, atong kung atong balikan, mga kaigsunan, in the original language, ang makita nato diya, balikan nato sa Hebrew language, mga kaigsunan, kung mabasa nato diya, no, ang
ang word na gigamit diha, ang word na gigamit diha mga kaigsunan sa word nga day, makita nato diha ang word nga yom, no? Sa book of Genesis, Genesis chapter 1, no? And makita nato diha ang sa paggamit diha sa Dios sa word nga day, the word yom. And diya sa verse 5, no, itong tanawon din na sa verse 5, no, tanaw ito sa verse 5. And God called the light day, and the darkness called night, and the evening and in the morning was the first day, no? Kung tanaw nato din ha, ang diri sa mao nga chapter, sa chapter 1 kining day diha, no, gi-mention 9 times diha sa chapter 1, no, 9 times gi-mention, and it speaks the same language, the word yom mga kaigsunan, which means from the sunrise to the sunset, or pwede siya balihon sa Hebrew nga calendar mga kaigsunan, from sunset, no, to the next, no, that's 12 hours day, 12 hours night, no. It composed of 24 hours in a day, no. That is literal meaning of the word yom in the book of Genesis. And also it follows the literal 6 days, it follows sa panguna-una sa author nga mao si Moses, no? In the book of Exodus chapter 20 verse 8, no, verse 8 to 11 mga kaigsunan, mao kini ang atong mabasa diha, no? Gipakita ni Moses diha, no? Remember the Sabbath day, oh, the same day, no? The word yom, to keep it holy. And 6 days thou shalt labor to do all thy work. But on the seventh day, the Sabbath of the Lord thy God, in it thou shalt not lay any work, and do thou nor thy son, nor thy daughter, or thy manservant, or thy maidservant, for nor thy cattle, nor the stranger that within thy gates. Verse 11, atong tanaw na, for 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all of them, and rested on the seventh day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So, the concept or the teaching of Moses when he taught the nation of Israel about Sabbath keeping, no, ang gigamit nga pagtudlo ni Moses is 6 literal days of creation. So we only follow the thought of the Bible mga kaigsunan, no? And wala tayo makita diha, no, nga Moses is consistent on using the word yom as 24 hours and not thousands or millions of years, no? Mao na nga ang uban mo ko na ang ilang interpretation. They don't believe on the literal 6 days, no? But we will respect them. But as we follow our stand from the Word of God, no, we stand with Moses and we stand with the book of Genesis and Moses himself sa iyang intent of writing and putting the word day and his understanding, no, it is 6 literal days. So diha ta mga kaigsunan. It is important na to nga maintindihan that God purpose, no, has a purpose sa iyang paghimo
mga kaigsunan, and na exact order. So, na order ang Ginoo. And it shows us that God is active and has a purpose and na order so that ang atong kinabuhi, no, ma-apply na to sa atong kinabuhi, as a Christian, we can live a purpose-driven life din sa kalibutan. Nga wala kita nag-exist accidentally. Nga gina-reject na to ang idea of evolutionary concept nga ang tao accidentally, no? Ang kalibutan accidentally nag-exist, no? Because of the collisions of cells and elements, no? And millions of years, no? So we believe on the literal interpretation of the sixth-day creation of God, because nothing is impossible of God, and this is not accident, mga kaigsunan, no? Dili aksidente ang paghimo sa Dios, no? In fact, mga kaigsunan, no, ang uban, because they don't want to believe in God, and they don't want to become, dili sila gusto nga mahimong accountable, manubag unya sa hukom sa Dios, so they are denying the existence of God. And ang ingon sa balaan nga kasulatan, mga kaigsunan, no, mabasa nato diya sa Psalms, in the book of Psalms chapter 53, mo kini ang atong mabasa. Psalms chapter 53 verse 1, mga kaigsunan, no? Ingon diha, to the chief musician upon Mahala Maskil, the Psalm of David. Ingon siya diha, the fool had said to his heart, there is no God, no? Corrupt are they, and they have done abominable iniquity, and there is none that doeth good. Dili nila gusto, mga kaigsunan, nga someday, no, dahil tungod sa adunay creator, someday God will judge us. So dili na gusto, dili na gusto nga butan sila. So gitawag sila sa balang nga kasulatan ni David nga mga buang-buang, no? The fool. Nag-ingon siya sa iyang kasing-kasing nga walay Dios. No? Ingon siya, they are corrupt, no? Wala sila nagatuo nga i-judge sila sa Ginoo mo nga dili sila mahadlok, no? Muna mga kaigsunan, when a country or a nation or any person, anyone nga iyang kalimtan nga adunay Dios, mga kaigsunan, dili na siya mahadlok, mga kaigsunan, bisan pag millions ang iyang kawaton, no? Ingon pa nila, no, nga mga pilosopo, mga kaigsunan, kung mangawat kag piso, kawat man nga siya gihapon. So ang ingon sa mga pilosopo, no, mangawat ka na lag millions, no? So mo nang ilahang mindset, they want to deny God. So they are corrupt. Muna ang conclusion ni David sa Psalms chapter 53 verse 1. They are corrupt. And nagahimo sila nga dili ikalipay sa Dios, an abominable iniquity, sala sa Dios, mga kaigsunan. And wala kanila nagahimo og maayo. So that's the reason, no? That's the deeper reason, mga kaigsunan, no? Nga they don't want to become held accountable diha sa atubangan sa Dios. That's why they ginadeny nila, mga kaigsunan, nga naay Dios, no? So the more nila nga ginadeny, mga kaigsunan, the more nga ginapakita sa Dios nga through sa iyang creation, no, nga naay Dios ug naay purpose ang kinabuhi, no? Let's read further diya sa book of Hebrews, mga kaigsunan. In the book of Hebrews chapter 11, in the book of Hebrews chapter 11 verse 3, mao kini ang atong mabasa. Through faith, no, pinaagi sa pagtuo, we understand that the world were framed by the word of God, and so that which are seen
were not made of things which do appear. So nakita na itong mga kaigsunan nga ang creation, it goes beyond the physical, mga kaigsunan, but it goes back to the Creator, mga kaigsunan, by the Word of God. So makita na itong mga kaigsunan, no? Nga ang tulong sa Diyos, no? Pag-ingon sa Diyos nga, when God created, no? Kung balikan na to ang Genesis, no? In the beginning, God created the heavens and the earth, and the earth was without form, walay purma, and void, and the darkness upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. Makita na ito nga, no? The Holy Spirit, the God the Father, and God the Son, who is also God, mga kaigsunan, no? Is present during the creation. Makita na ito diyo sa verse 2 pa lang, mga kaigsunan. And makita na ito ang word sa Ginoo. And God, verse 3, God said, "Let there be light," and there was light. Na ay kahayag, mga kaigsunan. Nag-exist ang kahayag, mga kaigsunan. No? Not necessarily, kung makita niyo diyan, no? Not necessarily a light from the sun, no? But it is a light, no? Nga one of the elements, no? Elements necessary for life, mga kaigsunan, no? Mo kana nga gihimo sa Dios, no? Mo kana nga importante makita nato. And nag-coincide siya sa giingon sa Book of Hebrews na from the Word of God, no? From the Word of God, His words created, no? Mga kaigsunan, the elements and everything that is in it, mga kaigsunan, atong makita, mga kaigsunan. John chapter 17, mga kaigsunan, nagaingon nga dapat nato tuhuan ang pulong sa Dios, no? We cannot speculate and mulampas ta diha, go beyond, no? Hindi tayo pwede, mga kaigsunan, sa ginaingon pa sa mga Tagalog na hihigit pa sa mga nakasulat, no? So based sa nakasulat, mga kaigsunan, no? And based on the literal intent of the author na si Moses, he created the heavens and the earth in 6 literal days, mga kaigsunan. John chapter 17, verse 17, dapat natutuhuan, because ingon sa diha, ingon si Jesus mismo nag-testify, "Sanctify them through thy truth, thy word is truth." Ang pulong sa Dios kamatuoran. Ug diyan nato makita nga atong gikinahanglan, no? Nga ato yung tuhuan ang pulong sa Dios, no? Ug ingon pa diha sa Book of Titus, mga kaigsunan, Titus 1 verse 2, mga kaigsunan, "In the hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began." So the word and the Bible, mga kaigsunan, the Word of God is true, and the promise from the Word of God that God is not lying about He said that when He created us, mga kaigsunan. And the creation naga-declare, no, in the book of Psalms 19 verse 1 and 2, mga kaigsunan, ingon diha, no, ni David, "The heavens declare the glory of God, and the firmament and show it His handiwork." No? Day unto day uttereth speech, night unto night showeth knowledge. Nagapakita kini sa wisdom sa Dios sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, nga ang Dios di ay, no, kung magtan-aw lang dayta, no, in the natural revelation sa Dios, sa iyang pagka-Dios, mutan-aw ta sa iyang mga creation, sa mga bulak, sa mga makaadto ta sa mga lugar nga mga nindot kaayo, ma-appreciate nato nga wow, kanindot, mga kaigsunan, ang creation sa Dios, no? Because we acknowledge, no, atong gina-acknowledge nga ang Dios mao ang atong nga creator, no? Every day nag-display og knowledge na siya, no, ay a testimony of God, mga kaigsunan, no, ang mga creation, no. And mabasa na pud nato diha, no. Let's read another verse from Revelation chapter
chapter 4, no? Ingon siya, because of God, no? In the Revelation chapter 4 verse 11, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things for thy pleasure they were created. Na makita nato mga kaigsunan nga because of acknowledging that God is our creator, mga kaigsunan, we acknowledge, mga kaigsunan, that God is worthy sa atong mga pagdayig. Worthy siya nga mudawat sa atong mga praises, mga kaigsunan. No? Muna nga, challenge na to, mga kaigsunan, nga diha, mga kaigsunan, nga are we praising God, no, sa atong adlaw-adlaw? Nagapasalamat ba kita nga makita nato, mga kaigsunan, ang wonderful nga creation sa Dios, mga kaigsunan. And ikaduha nato nga matun-an diha, no, nga ang bala nga kasulatan nag-declare, mga kaigsunan, no, and tungod nga na po gi-declare sa balaan nga kasulatan, mga kaigsunan, mabasa nato diha sa Romans chapter 1 verse 20, no? Tungod kay naa kitay creator, mga kaigsunan, no? So we are accountable diha sa Dios, mga kaigsunan. Madubag kita diha kaniya, mga kaigsunan. That's the reason why we need to acknowledge ato dapat nga i-understand ug atong dawaton nga kita gi-create sa Dios, because it will remind us that someday, no, someday God will judge us, no? Mo kana, mga kaigsunan, no? In the book of Romans chapter 1 verse 20, no? Ingon diha, no? For the invisible things of him, no, from the creation of the world, no, are clearly seen, being understood by the things that they were made, his eternal power and the Godhead, so that they are without excuse. Walay makapanalipod, mga kaigsunan. Walay makadeny, mga kaigsunan, that God, who created us, soon will judge, mga kaigsunan. The creation itself, mga kaigsunan, nag-approve, mga kaigsunan. And also, makita na to nga ma-prove na to diha nga ang creation itself, no, nag-approve nga na intelligent creator. No, mauna nga dili gid makadeny, mga kaigsunan, ang mga tawo nga nagadumili sa ilang hunahuna o kasing-kasing ilang gina-reject nga adunay creation, no, walay maka-excuse unya, makakuan diya no, dili siya ma-excuse sa judgment, mga kaigsunan, because gipakita sa Dios pinaagi sa iyang creation nga naay intelligent creator, mao nga si Elohim, mga kaigsunan, ang Dios nga naglalang sa kalibutan, mga kaigsunan. And makita natin nga diha, no, nga dili pod ma-deny ang proof, mga kaigsunan, diha, because of the universal law. Ang law, mga kaigsunan, is written in our hearts. Mabasa nato na diha sa Genesis chapter 2, mga kaigsunan, verse 14 to 15, no, kung atong basahon diha, mga kaigsunan, na ingaingon diha sa Romans chapter 2 verse 14, for when the Gentiles that have not the law, wala sila'y balaod ng mga hintil, do by nature the things contained in the law, these things having not in the law are law into themselves. No? Verse 15, which show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, that their thoughts, the meanwhile accusing else or excusing
no one, no, accusing one another. Walay maging excuse mga kaigsunan. Because even though katong mga tao nga wala maabti sa balaod ni Moses, no, gisulat sa Dios o gipatik sa Dios ang knowledge of knowing of good and evil, napatik sa ato mga kaigsunan ang pagkahibalo diya sa atong conscience mga kaigsunan ang balaod, no, bisan makita nimo na siya nga bisan walay magtudlo kanato about the Ten Commandments, we believe na dautan gayud ang magpatay, dautan gayud ang mangawat mga kaigsunan even before pa ang balaod ni Moses. So katong mga tao, no, ang question diya nga pastor, ang saon man tong mga tao nga wala maabdi sa balaod ni Moses, no? Paano sila i-judge sa Ginoo? O katong mga tao nga wala dili makasulti, no, sa mga special child, no? Saon man to sila? This verse, Romans chapter 2 verse 14 to 15, the law in their hearts, they will judge according to what is written in their hearts mga kaigsunan. Mao na siya ang tubag nato diha mga kaigsunan. And that God, no, pinaagi diha, no, makita nato nga we cannot deny that the creation of God, no, and the law of conscience mga kaigsunan nga even ang mga scientist mga kaigsunan, no, hantud karon ang mga scientist, no, nga dili nagatuo sa Dios, nagapangutana og asa gikan ang origin sa conscience sa tao mga kaigsunan, no, mao na nga gina-research nila, no, kay kung evolution lang full of chemicals, full of chemical reaction na sa mga kaigsunan, accident and random, nganong ang tao systematically na ay balaod sa iyang kasing-kasing, makabalo siya, no, bisan pag dili siya kabalo mo basa, no, dautan gayud ang pagpangawat. Bisan pag wala siya makabasa sa balaod sa Dios, dautan gayud ang pagpatay, no, daghan pa nga makita nato nga naa sa tao nga susama nga naa siya balaod nga ginasunod mga kaigsunan, no, mo na nga the law is written in their hearts, no, mo na nga gina-reach out nato mga kaigsunan ang natay mga ma-witness nato nga nag-reach out diha sa mga tribes nato mga kaigsunan, no, gina-translate nila ang balaan nga kasulatan sa mga pinulungan nga sa mga katribuhan nato mga kaigsunan, no, sa mga Obo Manobo Bible, because we believe, no, na naa sila knowledge in their hearts that there is God. So, na nga ato silang gina-introduce kanila ang Dios nga naa sa Biblia, no? So diyan nato makita that God is the creator, no? And also ikatulo nato makita diha mga kaigsunan, God is in control over His creation. Mao na nga nagapasabot na diha nga ang Dios, no, gamhanan siya and He will judge, no. Mo kana diha makita nato. Let's read another verse. Book of Romans. In the book of Romans chapter 5 verse 12, mo kini atong mabasa. Wherefore, no, relating sa creation, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. So because God is creator, and because according sa pulong sa Dios nakasala kita o makasasala kita, no, nakuha nato dito ang batasan sa pagkamakasasala ni Adan ug Eva, mao kana nga ang resulta kamatayon mga kaigsunan sa bawat isa, no, death, no, passed upon all men, for all have sinned. Kita makasasala, gi-declare sa Dios nga makasasala ang tanan, no, mga kaigsunan. Nakuha nato diha, no,
ang batasan sa pagkamakasasala ni Adan ug ni iba. And it affected all, dili lang ang tao, pati ang mga creation. Mao kana mabasa nato diya, no? In the book of Romans gyapon, mga kaigsunan. In the book of Romans chapter 8, verse 22, mao kini atong mabasa diya, no? For we know that the whole creation groaneth, ang mga binuhat, and travaileth with pain until now. Kuha ng mga creation, mga kaigsunan, no? Until now. Ato siyang basahon, mga kaigsunan, diya sa Cebuano, aron atong mas masabta, no? Kay, no? Atong hingbaluan ang tanang binuhat sa tingog nagaagulo o nagaantos sa kasakit hangtod karon. Og dili lamang ingon sa verse 23, ingon niini sila kun dili kita gayud usab nga aduna mga inunahan nga mga bunga sa espiritu, bisan pa kita nagaagulo sa sulod sa atong kaugalingon nga nagahulat sa atong pagkainanak anak nga mao ang pagtubos sa atong lawas. So, tungod, mga kaigsunan, sa sala, mga kaigsunan, kining atong body, mga kaigsunan, mo ni ang wala pa ni siya naluwas, no? Ang naluwas kanato sa diyang pagtuo nato diya sa Ginoo, ang atong kalag, ang atong espiritu. When we believe, no, gipromisahan kita that when we die, no, we will have the promise of God of eternal life, no? But kini nga lawas sa pagbalik ni Ginoong Kristo, kini pagkambyuan, mga kaigsunan, the redemption of the body, kini nga lawas ilisan sa mabasa nato na diya sa kamon nila ibasa diya, no? Mabasa din nato diya na sa 1 Corinthians chapter 15, no, verse 52, and then hantod na verse 54 nga kambyuan kini sa dili madunot, mga kaigsunan, a glorified body, no? And makita pagid nato din na, no, nga God love His creation, gihigugma ta niya, mo bitaw ingon diya, no, sa John chapter 3 verse 16, no, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believe on Him will not perish but have everlasting life. God gave us everlasting life, no? No, mao lang siya, no, mao naghatag niya na kanato, no? And mabasa nato na diha, mga kaigsunan, no, that He gave us eternal life. Mao na nakitay hope tungod sa gugma sa Dios, mga kaigsunan. John chapter 5. John chapter 5 verse 24. Okay? And so, verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believe on him that sent me had everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death to life. No? Gikan sa kamatayon, sa judgment, God gave us a new life, mga kaigsunan, because He is our Creator. So, because He is our Creator, God wants us to repent. Gusto sa Dios na kita maghinulsol. No? Mga nababasa nato na diya, no? In 2 Peter chapter 3 verse 9. No? Nga gusto sa Dios nga ang tanang tao maghinulsol. Wala nga, in conclusion, believing in the literal 6 days, unom kaadlaw nga pag-create sa Dios, is also believing the Word of God. No? Kung nagtuo kita o nagtuo kita nga gihimo sa Dios in literal 6 days ang kalibutan, it is also ang tanan, no,
and the sixth day creation, it is also means that we are believing the word of God is true. Pulong ka na sa Dios. O wala kitay madugang na niya no? Na ibang nga daghan na kayog mga series, no? Na nabuo sa ilang mga pangunahuna. Yes, I respect them, but believing in the sixth literal day of creation is believing the word of God and His word is true. Wala na tayo lain pa idugang diha. Pag-ingon sa Diyos that He created in the 6 days and He rested on the 7th day, it is enough for us, mga kaigsunan. Sakto na ka na, mga kaigsunan. And makita natin that life and creation exists because of the Creator. No? Naay Creator. And tungod kay naay Creator, gina-encourage kita sa pulong sa Dios to live a purpose-driven life. Naay purpose ang atong kinabuhi. And we can only find that purpose in finding our faith diha kay Jesus Christ. And creation shows, mga kaigsunan, the story of that one day, mga kaigsunan, no? One day, God will judge. No? There will be a judgment day. No? Mga kaigsunan, nga makita na nato, no? Kung magbasa kita o maminaw kita sa mga balita, mga kaigsunan, no? We are hearing, no? Makita na to in our very eyes sa atong mga mata, mga kaigsunan, ang mga fulfillment sa mga sinyalis sa pagbalik ni Ginoong Kristo. And it said that we cannot save ourselves, dili nato maluwas ang atong kaugalingon pinaagi sa buhat. Or no? Mao na siya nga ang reason nga gipadala ang iyang bugto nga anak. O kana siya nga intelligent designers, design sa Ginoo, nagademand ka nato that naay designer o nag-create ka nato, mga kaigsunan. We need to acknowledge Him and praise Him because He is worthy of our praises, mga kaigsunan. Mo kana nga we need to believe, mga kaigsunan, no? O wala na tayo lain pa idugang diha, no, mga kaigsunan, kundi atong tuhuan ang pulong sa Dios. Ang ingon sa Dios, He created, no? He is our creator and He created in 6 literal days. And we will stay and stick to that, mga kaigsunan, because it is the word of God, no? And we need to take a stand, mga kaigsunan, no? Og mao kana ang pulong sa Dios, and we need to be reminded to live a purpose-driven life, mga kaigsunan. Kinabuhi nga naigiya pinaagi sa pulong sa Dios. Kay kung wala tay giya gikan sa pulong sa Dios, we can do everything, whatever we want. Anyway, no? We are just chemicals. We are just accidentally made by nature. Walay Dios nga nagapatigbabaw, walay judgment. Pero if we believe in the creation, in the Genesis creation of God, we believe that someday, no, we will face all, no, the judgment of God, and we need to receive the free gift of salvation na gihatag sa Dios alang kanato. Daghang salamat og sa sunod na pod nga higayon, please pray, no, continuously sa ato nga programa sa Sir Gerald TV nga ma-proclaim nato ang balaan nga kasulatan, and to God be the glory.